Isa itong laser defense system mula sa Israel na nakakuha ng internasyonal na atensyon dahil sa kanyang advanced na kakayahan. Kilala ito bilang Iron Beam at idinisenyo upang pigilan ang mga paparating na missile at magbigay ng seguridad sa Israel. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng isang deditsadong koponan na binubuo ng mahigit sa 100 mga inhinyero mula sa Rafael na naglaan ng libu-libong oras sa pagdidisenyo at pagsusuri sa makabagong laser weapon na ito. Isang napansin na pagsusuri ng Iron Beam ay isinagawa noong Marso taong 2022 sa Negev Desert sa timog ng Israel. Sa pagsusuri nito, matagumpay nitong natukoy at tinarurok ang mga mortar shells, rockets at missile na in-intercept gamit ang mga konsentrado nitong laser beams. Dala-dala ito ng Israel Ministry of Defense na may kasamang pagmamalaking inanunsyo ang tagumpay ng pagsusuring ito. Malaki ang kahalagahan ng pagunlad ng Iron Beam lalo na sa harap ng mga nakaraang tunggalian sa rehiyon. Kilala na ang Israel bilang isang bansa na pinaninindigan mula sa mga grupo tulad ng Hamas sa Gaza Strip na nagsasagawa ng mga rocket attacks patungo sa Israel noong mga nakaraang panahon. Ang Iron Beam ay layuning magbigay ng mas mataas na antas ng proteksyon na nagpapabawas ng tagyat na pananailangan sa mga tradisyonal na missile defense systems na maaaring magkaubos ng bala. Sa halip, ito ay gumagamit ng mga laser upang magalok ng walang hanggang bilang ng mga epektibong laser shots na sa huli ay nailigtas ng mahalagang oras at maaaring magligtas ng buhay sa gitna ng gyera. Ang pangunahing benepisyo ng teknolohiyang laser ay ang kakayahang mag-operate ng walang pananailangan para sa pisikal na mga proyektil. Ang pangunahing operasyonal na gastos ng Iron Beam ay ang elektrisidad na kinakailangan upang paandarin ito. Ang mga laser shots na ito ay nag-aalok ng malalim na pagunlad sa teknolohiyang pandigma na maaaring magdala ng walang sawa o pagkatapos ng mga depensa na may pagkakataon sa minimal na oras ng kapahingahan. Ang Iron Beam ay nag-ooperate gamit ang dalawang magkaibang laser guns, bawat isa ay may kakayahang magbigay ng 150 kilowatts na laser shots. Ang teknolohiyang ito ay batay sa mga prinsipyong may kaugnayan sa enerhiya ng liwanag kung saan ang termino na laser ay nagmula sa light amplification by stimulated emission of radiation. Ito ay naghahayag ng isang masiglang pag-usbong sa larangan ng teknolohiyang panhimpapawid. Isang tahangahanang aspeto ng pagiging binubuo ng liwanag ay ang kakayahan nitong maglakbay ng tahangahana sa halos 180,000 metro bawat segundo na katumbas ng bilis ng liwanag. Ito ay nagiging dahilan kung bakit ang mga laser ay ang pinakamabilis na kilalang bagay sa universo. Kahit kung ito ay mga paharing o lalong mabilis pa, walang drone, mortar, missile o fighter jet ang maaaring makagapay sa isang laser weapon tulad ng Iron Beam. Ang Iron Beam ay nagmamayabang ng napakataas na antas ng tagumpay at presisyon na halos umaabot sa 100%. Ang pagwasak sa mga target nito ay praktikong garantiya dahil sa kanyang katalinuhan. Ito ay isang intelligent weapon na nag-e-execute ng karamihan ng kanyang mga gawain nang hindi kinakailangan ng tulong ng tao. Ang ganitong katangian ay mahalaga lalo na kapag kailangan mong harapin ang mga panganib na naglalakbay ng mas mabilis sa tunog na kakaunti ang kakayahan ng mga tao na abutan ng mga ito. Ang Iron Beam ay may kakayahan na autonomong mag-detect at mag-track ng mga panganib at huwag nito. Ang automatikong palikasan ng armas na ito ay dahilan kung bakit ang Israel ay nagplaplano na ilagay ang mga unit ng Iron Beam sa mga hangganan nito upang pigilan ang mga panganib na makapasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay nag-aasikuro ng payapang pagtulog para sa mga tao ng Israel kabilang ang militar na magkakaroon ng mas mababang direktang responsibilidad sa pagdepensa. Bukod dito, ang Iron Beam ay disenyo upang mapadali ang pagsasanay at pagdeploy ng mga sandatahang lakas ng mga kaalyado ng Israel. Ito ay nagbibigay daan para sa mag-aanang integrasyon ng armas sa maikling panahon. Isa sa mga malamang na destinasyon para sa gayong integrasyon ay ang Estados Unidos na aktibong nakialam sa pagpapaunlad ng sistema. Katulad ng karaniwang pangyayari sa maraming advanced air defense system, ang malakas na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel ay nagresulta sa isang makapangyarihang serye ng mga Israeli air defense system na pinamumunuan ng Iron Beam na maghahari sa hinaharap at pagpapalakas sa depensa ng kampo mayon. Hindi magiging solong tagapagtanggol ng Israel ang Iron Beam kapag ito ay pumasok sa serbisyo. Ito ay magtatrabaho kasama ang isang serye ng mga naunang mga sistema na kasalukuyang gumaganap ng maayos sa pag-aalaga sa mga mamamayang Israeli. Isa sa mga pinakakilalang mga sistema ng depensa ay ang David's Ring na pinangalanan mula sa kwento ni David at Goliath sa Biblia. Ang sistema na ito ay dinisenyo upang puksain ang iba't ibang mga panganib kabilang ang mga eroplano, drones, tactical ballistic missiles, medium hanggang long-range rockets at cruise missiles.
Ang David Sling na binuo ng Israel's Rafael at America's Run ay maaaring mag-intercept ng mga panganib mula sa layong 160 milya sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga Stunner missiles na umamano-ever sa hypersonic speeds na umaabot sa Mach 7.5. Ang David Sling ay nasa serbisyo na mula noong 2017, pangunahin sa Israel at may halagang $1 milyon bawat unit para sa mga naghahanap ng mga ideya para sa regalo. Arrow 3, katulad ng David Sling, ay isang hypersonic anti-ballistic missile na pinansyal na sinuportahan, isinagawa at ginawa ng Israel at ng Estados Unidos bagaman pamunahing ginagamit ito ng Israel. Ito ay gumagana bilang isang exo-atmospheric air defense system na may operational range na 1,500 milya. Ibig sabihin ito ay maaaring lumabas sa atmosfera ng Earth upang sirain ang paparating na panganib sa kalawakan habang ito ay nasa bahagi ng kalawakan ng paglalakbay ng panganib. Ang kakayahang ito ay mahalaga lalo na sa pagtugon sa mga Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs na madalas ay sumusunod sa isang takbo na nagdadala sa kanila sa kalawakan, umaikot ng maikli sa paligid ng Earth at pagkatapos ay bumababa patungo sa kanilang mga target. Sa kakayahan nitong magbago ng direksyon gamit ang thrust vectoring, maaaring magawa ng kill vehicle ng Arrow 3 na biglang magbago ng direksyon upang makasunod sa mga pampabilis na panganib. Ang Arrow 3 may nasa serbisyo na mula noong 2017 at nagkaroon na ito ng internasyonal na interes. Iniisip ng Germany na bumili ng sistema na ito upang mapabuti ang kanilang depensa laban sa posibleng panganib na may tinatayang halagang $3.50 bilyon. Ito ay nagpapakita ng malalaking pag-aaksaya para sa depensa sa kasaysayan ng Israel. Ang Arrow 4 ay ang sumunod na bersyon ng Arrow 3 bagaman hindi pa ito nasa serbisyo. Ayon sa pahayag mula sa Ministry of Defense ng Israel, nagsimula na ang Israel at Estados Unidos sa pagdevelop ng missile defense system na ito. Magtutulungan ng Arrow 4 na kasama ang mga susunod na henerasyon ng mga interceptor at papalitan ng lumang Arrow 2 sa serbisyo. Ipinapakita ang Arrow 4 para harapin ang mas mahusay na panganib mula sa hinaharap gaya ng mga hypersonic missiles na may kakayahan na targetin ang mga panganib sa loob at labas ng atmosfera ng Earth. Ito ay magiging pinakamahusay sa kanyang uri sa buong mundo at magbibigay ng mas malakas na depensa para sa Israel at sa kanyang mga mamamayan. Walang duda, ang Iron Dome ay isa sa mga pinakakilalang air defense systems ng Israel. Ito ay isang sistema ng air defense na nagkakahalaga ng $210 milyon at ito ay disenyo upang harapin at wasakin ang mga short-range rockets at artillery shells na diretsyong papunta sa mga lugar na may tao sa Israel. Ang sistema ay nakuha ang operational status noong ika-27 ng Marso taong 2011 at isang buwan lamang pagkatapos nito, ito ay may tagumpay na na-intercept ang unang missile mula sa Gaza. Ang Iron Dome ay maaaring mag-operate ng maayos sa araw at gabi kahit sa mga hindi magandang kondisyon ng panahon at makakatugon sa maraming panganib ng sabay-sabay mula sa layong 43 milya. Karaniwang mayroong mga 80 interceptor missiles ang bawat Iron Dome na nahahati sa 4 na launchers at 150 mula sa mga ito ay maaaring magbigay ng proteksyon para sa buong bansa. Sa katapusan ng Oktubre taong 2014, ang mga sistema ng Iron Dome ay na-intercepta ang mahigit 12,200 rockets na may tagumpay na 70% sa pag-alis ng mga panganib na target nito ng regular. Ang mga sistemang ito ay kasalukuyang bahagi ng kasalukuyang sitwasyon laban sa Hamas gaya ng inaasahan. Naglaro sila ng mahalagang papel sa pagtitiyak na ang mga missile at rockets ng Hamas ay hindi makarating sa lupaing Israeli. Ang mga kasalukuyang air defense systems ng Israel ay nagsisilbing halimbawa para sa iba't ibang mga bansa at ngayon, ang Israel ay nag-aalok sa kanila ng isang bagong pamantayan sa katauhan ng Iron Dome. Ang Iron Dome ay nangako na magbigay ng karagdagang seguridad para sa Israel at posibleng gawin itong isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Kung natuwa kayo sa aming paksa, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito at ang pagbibigay ng like sa video na ito. Salamat sa inyong panunood.